pong alas 4:51 ng umaga. Good morning, Rina. Good morning, June. Wala, kamusta yung ano? Yung sa father niya, no? He passed away na kasi last Saturday. Pero gusto ko magpasalamat dun sa mga batchmate niya dun sa San Beda 1971. Pinangunahan kasi ni Secretary Vitaliano Aguirre II. Nagpadala din sila ng mga grupo nila doon para magbigay ng parang night of remembrance para sa daddy ni Ayan. Lawyer din pala siya? Lawyer, attorney Amorsolo Vica. Kabas niya sila, Secretary Aguirre? Aguirre, Togade. Tapos sinasabi nga nila na top 3 daw sa batch yung papa ni Ayan, mga ganun. Tapos si Justice Samuel Martires also sent his eulogy. Nagsalita din siya and attorney search. Naging ano ba siya? Naging government... private practice. Private practice lang siya. Alright. And kay Kuya Daniel Rason also, na nagpadala ng kanyang bulaklak at mensahe. Hey, magandang umaga mga kasangbahay. Araw po ng Huwebes, 25 ng Mayo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason. Ako po si Jun Soriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pangulong Rodrigo Duterte nakabalik na ng bansa kahapon mula sa pinaikling official trip sa Russia. Rebelyon ng mga local tourist group o terrorist group dahilan ng martial law declaration sa Mindanao ayon sa Pangulo. Pangulong Duterte, posibleng isailalim sa batas militar ang buong bansa kung lalaganap ang terorismo at rebelyon. National Union of People's Lawyer iginiit na dapat manatili pa rin ang karapatan ng taong bayan laban sa warrantless arrest kahit may deklarasyon ng martial law. Mahigpit na pagmomonitor sa sitwasyon sa Marawi City ipinag-utos na sa Crisis Management Committee ng PNP. Puwersa ng militar sa Mindanao, mas pinalakas pa ng AFP bunsod ng bakbakan kontra local terrorist groups. POC Transformers at Judiciary Magis kapuhangad na maitala ang unang panalo sa ikalawang linggo ng UNTV Cup Executive Face-Off. At volunteers mula sa UNTV at Members Church of God International nagbayanihan sa paglilinis ng isang historical tourist spot sa Hawaii. Sa detalye po ng mga balita sa pagbabalik sa bansa kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Russia, inihayag nito na ang rebelyon o panghimagsik ng mga ISIS-influenced local terrorist group ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagdeklara ng martial law sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Isang opisyal ng pulisya sa Marawi City ang umano'y pinugutan ng ulo ng mga armadong grupong sumalakay sa syudad. Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdating niya sa bansa galing sa pinaiksi nitong official trip sa Russia kahapon. Pero yung chief of police ng Malabang, he was in Marawi City. Pag-uwi niya, going back home, he was stopped by a checkpoint that was manned by the terrorists. And I think they were decapitated right there and then. Dahil sa rebelyon ng mga ISIS-influenced local terrorist group, nagdesisyon ang Pangulo na magdeklara ng martial law at suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus upang wakasan na rin ang lahat ng suraning nagpapahirap sa Mindanao. I have a serious problem in Mindanao and the ISIS has taken its and deprived the chief executive of his powers and prerogatives to enforce the laws of the land and to maintain public order and safety in Mindanao, thereby constituting the crime of rebellion. Ayon sa Pangulo, mapipilitan siyang magdeklara rin ng martial law sa buong bansa kung lalaganap ang katulad na karahasan. I think that the ISIS has already taken foothold also in Luzon, and terrorism is not really far behind. I might declare martial law throughout the country. Kasabay nito, magkakaroon ng mga checkpoint, searches at maging ang arrest without warrant sa Mindanao. If you are identified positively
On the other side, you can be arrested and detained. All Magpapatupad din anya ang militar at pulisya ng curfew sa mga piling lugar sa Mindanao gaya ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, North Cotabato at posible rin anya sa Zamboanga para sa kapakanan ng mga sibilyan. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi nito pahihintulutan ang anumang pag-abuso sa karapatan lalo na ng mga law-abiding citizen habang ipinatutupad ang martial law sa Mindanao. Pahihintulutan din itong mag-armas ang mga sibilyan kung legal ito at may kaukulang dokumento. Samantala, itinilaga naman si AFP Chief of Staff General Eduardo Año na manguna sa pagpapatupad ng batas militar. Dahil dito, palalawigin ng 6 na buwan ang kanyang termino at ipinagpaliban muna ang pagtatalaga sa kanya bilang kalihim ng DILG. Mula sa Pasay City, ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita. Binatikos naman ng ilang constitutionalists ang pagdedeklara ng martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. Anila hindi ito naaayon sa konstitusyon. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Hindi umano maituturing na rebelyon at invasion ang nangyaring kaguluhan sa Mindanao, kaya hindi ito maaaring maging dahilan para magdeklara ng batas militar ang Pangulo. Ito ay ayon kay Attorney Christian Monsod, isa sa bumuo ng 1987 Constitution. It seems to me that the situation there can be addressed by the first part of Section 18 on the Article 27 of the Constitution, yung calling all the armed forces to address lawless violence, to prevent or address lawless violence. Yes. I don't think it needs the declaration of martial law. Binatikos din ng grupo ng mga human rights lawyer ang naging desisyong ito ng Pangulo. Sa tingin namin hindi siya valid dahil walang factual basis ng declaration. Dalawa lang naman yan rebellion or invasion. Unang-una wala namang definitely walang invasion at sa tingin namin wala ring rebellion kasi pag sinabing rebellion may arm uprising o may arm uprising na yung purpose ay tatanggalin mo yung allegiance ng tao dun sa gobyerno. Ikinabahala naman ni Attorney Monsod ang posibleng dahilan sa likod ng pagdedeklara ng Pangulo ng martial law sa rehiyon. Nakakatakot po yan na testing now whether the people are accepting or are willing to accept martial law even if there are really no sufficient grounds for declaring it. It would be a good sign for them to carry out a broader agenda than just federalism. Ipinaubaya naman ng abogado sa Korte Suprema at sa Kongreso ang pag-aaral sa legalidad nito. Balance in our constitution is really open to abuse the extraordinary powers that the President has. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang ikalimang Pangulo ng Pilipinas na nagdeklara ng martial law. Una ay si Emilio Aguinaldo noong 1898, ikalawa ay si Jose P. Laurel noong September 1944. Ikatlo ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1972 na tumagal ng 9 na taon. Isang buwan ding nagdeklara ng batas militar si Gloria Macapagal Arroyo sa bayan ng Maguindanao noong 2009 matapos ang nangyaring Maguindanao Massacre. Mula dito sa Quezon City, Grace Casin, humahataw sa balita. Naniniwala naman si House Speaker Pantaleon Alvarez na tama lamang ang ginawang pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa Mindanao upang masugpo ng pamahalaan ang mga bandidong grupo. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Suportado ng House Speaker ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng batas militar sa buong Mindanao. As a Mindanaon, yes, I fully believe na talagang may basihan yung pagdeklara ng martial law. Talagang merong kaguluhan na nangyayari doon at ito ay matagal lang dinudusa ng ating bayan, ano? Kaya siguro kailangan na ng talagang desisyon na nararapat para i-address itong problemang ito.
Ayon kay Congressman Pantaleon Alvarez, kailangan ng tuldukan ang matagal ng problema sa terorismo sa rehiyon. Dagdag pa nito, hindi lang sa Marawi nakapwesto ang mga terorista kundi sa iba pang lugar sa Mindanao. Batay sa konstitusyon, may kapangyarihan na anya ang Pangulo na magdeklara ng martial law sa bansa para resolbahin ang matinding gulo. Dagdag pa nito, hindi lamang naiintindihan ng mga kumukontra sa desisyon ng Pangulo ang lawak ng problema sa Mindanao. Ayon pa sa kongresista, wala namang dapat ipag-alala ang sinuman dahil titiyakin nilang walang maaabuso sa ilalim ng batas militar. May mga safeguard sa ating konstitusyon. At in fact, pag binasa nyo yung provision, kahit may martial law, hindi ibig sabihin na suspended yung mga korte natin. No? Nagpa-function pa rin yun normally. Isa sa mga titingnan ng Kongreso ay kung sapat ba ang 60 araw na martial law sa Mindanao. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Suportado rin ng mga mambabata sa Mindanao ang desisyon ng Pangulo na isailalim ang buong rehiyon sa batas militar kasunod ng patuloy na paghahasik ng karahasan ng mga local terrorist groups. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Nakipagpulong si House Speaker Pantaleon Alvarez sa 37 miyembro na Mindanao Bloc ng Kamara kahapon ukol sa pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa Mindanao. Ayon kay Deputy Speaker Congressman Bay Sandra Sema ng Maguindanao 1st District, walang tutol sa Mindanao Bloc sa desisyong ito ng Pangulo. We can expect Mindanao Bloc to support the agenda of the President in addressing peace, especially in our areas. Dagdag pa ni Congresswoman Sela, nagtitiwala na sila na ang martial law ang angkop na remedyo sa bakbakan sa Mindanao. Maging ang minority bloc suportado rin ng Pangulo. Ayon kay Minority Leader Congressman Danilo Suarez, ang dapat sisihin ay ang palpak na intelligence operation ng AFP at PNP. This is a intelligence failure. Kaya ang pwede natin, ay nasan yung intelligence fund natin? PNP and Armed Forces. Ba't hindi nyo nakita ito? Napakaliit ng grupo nitong Mauti. Dapat by this time yung movement nila, track na ninyo. Para naman kay Buhay Party List Representative Lito Atienza, walang dapat ikabahala ang publiko dahil di naman maaaring magdeklara ng martial law sa buong bansa. Only parts of the Philippines can be placed under martial law, in this case Mindanao. And only for a limited time, for 60 days. If the President decides to extend that, he will have to get the concurrence of Congress. Sang-ayon din sa naging hakbang ng Pangulo si Muntinlupa Congressman Rufy Biazon. As long as yung harshness na yan ay directed dun sa tamang grupo, which is yung mga terorista at mga bandido, dapat lang talaga gawa na natin ng decisive action yung mga yan. Tinutulan naman ng mga makakaliwang kongresista ang deklarasyon ng martial law ng Pangulo. Ba ay ginawa para possibly ma-scuttle na alam natin na ang peace initiatives ng present administration is to address all these things. But it appears that there are elements, anti-democratic elements, no, that wants to, to be spoilers. Inabisuhan naman ni House Majority Leader Rudy Fariñas ang mga kongresista na manatili muna sa Maynila bilang paghahanda sa posibleng pagpapatawag ng joint session ng Kongreso. Mula sa House of Representatives, Joyce Balancio, humahataw sa balita. Nagsagawa ng caucus kahapon ng mga senador upang talakayin ang usapin sa deklarasyon ng martial law ni Pangulong Duterte sa buong Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Questionable pa rin sa ilang senador ang naging deklarasyon ni Pangulong Duterte sa batas militar sa Mindanao. But definitely, yung pag-declare ng martial law for the whole of Mindanao ay hindi kinakailangan. Hindi kaya sobrang malaking reaksyon ang batas militar sa buong rehiyon ng Mindanao? That the senators be given a separate briefing on what are the circumstances that led to the declaration of martial law. Ito rin ang dahilan kaya nagsagawan ng caucus sa mga senador kahapon. Ayon kay Senate Majority Floor Leader Tito Soto, pinag-usapan nila ang mga posibleng maging aksyon ng Senado, kabilang narito ang muling pagtingin sa kanilang constitutional duty.
Sa sesyon rin kahapon, ipinakita ni Senator Juan Miguel Zubiri ang sitwasyon sa Marawi City. Naniniwala ang senador sa posibilidad na mayroong kasabwat ang armadong grupo. Land Cruiser opened its window. I presume these people are officials. They opened the windows and you can see on the right side the Maute group members waving at those inside the SUV. If you can see it after a few seconds. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribohok, humahataw sa balita. Para sa isang grupo ng mga human rights lawyers, dapat pa ring manatili ang mga karapatan ng taong bayan sa kabila ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Kabilang dito ang karapatan laban sa warrantless arrest. Ito ang ato na balita ni Roderick Mendoza. Sa gitna ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao, hindi pa rin umano dapat mawala ang pangunahing karapatan ng mga taga roon. Ayon sa isang grupo ng mga human rights lawyer, hindi ibig sabihin nito ay maaaring basta na lamang arestuhin ang sinuman o halughugin ang bahay ng may bahay. May martial law wala, yung basic rights, especially yung nandun sa Bill of Rights, ay nananatili pa rin. Hindi sila pwede mag-aresto na walang warrant of arrest unless covered ng exception under the rules of court. Payo ng grupo, magbantay at maging handa na igiit ang karapatan upang maiwasan ang pang-aabuso. Be safe, pero at the same time, dapat aware sila kung ano lang yung kanilang karapatan. Mananatili namang bukas ang mga korte sa Mindanao kahit pa umiiral ang martial law. Inatasan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang mga huwes doon na manatili sa kanilang mga sala upang tumugon sa pangangailangan ng taong bayan. Sa Cebu City, nagprotesta ang grupong bayan upang tutulan ang deklarasyon ng martial law. Marami sa kanila ang natatakot na maulit ang naranasang mga paglabag sa karapatang pantao noong martial law sa ilalim ng rehimeng Marcos. Nang nabalaka man ta. Unang-una, ang nakasinati sa martial law panahon sa diktadura Marcos, grabe kayo ang mga pagpanglapa sa tawhanong katungod. Gani, ang Mindanao gani, wala pa gani gideklarar nga martial law ni Presidente Digong Duterte, daghan na kayo mga pagpamatay, extrajudicial killing sa mga leader mag-uma, leader lumad. Mula sa Quezon City, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Naging mailap ang opisyal na impormasyong nanggagaling sa Marawi City matapos na isara ang daan papasok sa lungsod. Naging daan naman ang social media sa ilang mga residente upang ipakita ang nangyayari sa lugar. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Sa post ni Maula na Makadato sa social media, pasado alas 5 ng hapon, nakunan pa nito ang mga armadong lalaki sa harap mismo ng bintana ng building sa Lilod, Madaya. May hawak mo ang mga ito na bandera ng ISIS. Mahigit sa 3 oras na umano sa lugar ang mga armadong lalaki habang nagmamando sa trapiko at wala namang ginagawa sa mga sibilyan. Sa post ni Makadato dakong alas 8:45 ng gabi, may nasusunog na struktura at blackout na umano sa buong Marawi habang may naririnig pa itong putukan. Alas 10 ng gabi, nagdeklara na ng martial law si Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa Russia. Sa post naman ng Bangsamoro News, dakong alas 10 ng umaga kahapon, ay nasusunog ang Dansalan College at isang simbahan. Sa halos kaparehong oras ay ipinost din ni Jihad Ahmad ang paglikas ng mga residente sa kanilang lugar sa Marinao at Caloocan. Kasalukuyan pong nag-evacuate yung mga tao sa Marinao at Caloocan, tsaka yung ibang pasyente sa Amay Pakpak. Stranded na rin po. Umapila naman ang PNP sa publiko na huwag mag-speculate sa mga bagay na hindi lubos na naunawaan. We appeal to the public na yung mga postings in social media be limited to what they know or what they see. And do not speculate as to what's happening in other areas na wala po silang first-hand information. Ray Pelayo, humahataw sa balita. Arestado ang 4 na hinihinalang drug pusher at users sa anti-illegal drug operation ng Philippine National Police sa Caloocan City. Ito ang hataw na balita ni Asher Cadapan Jr.
bypass operation ang isinagawa ng Caloocan Police Community Precinct 1 Drug Enforcement Unit sa Barangay 151 Bagong Baryo sa Caloocan City bandang alas 7:30 kagabi. Target ng operasyon si Jennifer Guadalupe, 32 anyos, na tulak umano ng droga ng barangay. Agad namang inaresto ang suspect ng pagbentahan ng ipinagbabawal na gamot ang pulis na nagpanggap na buyer. Arestado din ang 3 iba pa na nakitang gumagamit ng illegal na droga sa loob ng bahay ni Jennifer. Nagkaroon sila ng pag-uusap ng agreement na bibili nga ng mga shabu. Pagkatapos nun, sinama namin yung asset dun sa bahay ng subject natin at doon na sila nahuli. Upon arrest, natuklasan namin dun sa loob ng bahay na meron pang nagpapat session na 3. Nakumpiska sa mga suspect ang 16 na pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso. Todo tanggi naman si Jennifer na tulak siya ng droga. Napag-alaman naman ng mga pulis na nakakulong na rin ang asawa ni Guadalupe dahil din sa pagkakasangkot sa operasyon ng illegal na droga. Ang 4 ay nakaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Pwede na po ang ating mga kasama sa huntahan sa Radyo La Verdad 13:50 with Atty. G. Bet at ang nagbabalik ulit na si Jose Castigador Jr. Mr. Intergalactic. Intergalactic. Yes, June. Rina, magandang umaga. Condolence ulit. Morning. Kamusta kayo dyan, mga fellow Earthlings? Atty. G, kabats pala yung in-law ni Aguirre, no? Secretary Aguirre. Batch 71 ng San Beda, sila Secretary Togat. Condolence po. Oo, talagang yun yung mga magagaling. And of course, especially sa pamilya ng inyong asawa. Thank you so much po. So yun na, June, niliwanag lang natin muli sa television sinasabi namin, sana pakiusap din natin mula dito sa atin sa radyo, sa UNTV, lalo na pagka mag-upload tayo sa social media ng mga impormasyon, yung ano lang, yung kung ano yung totoo lang, yung accurate kung ano yung totoo. Wala po yung disinformation kasi po alam nyo na napaka-crucial po sa puntong ito. Maaring ang labanan ay nandun sa Mindanao, but this reflects the entire country. Kunyari, Bro George, maglabas ka ng post dyan sa social media na kunyari may mga sumasabog na rin sa Luzon. Saan? Nagkakos ng panic sa chaos yan sa ibang tao. Tapos palabasin mo na kunyari, maraming namatay. Na yun pala, fake news. Diba? So, na ngayon, may mga tao kasi na madaling magpanik madaling mapapaniwala. 'Di ba? Aminin na natin meron talaga mga ganyan. Katulad yung ina-announce sa social media na bukas daw walang pasok dahil doon sa isang proklamasyon na inisyu ng ating Pangulo. Pero yun po yung walang pasok ng panahon ng ASEAN Summit. So hindi po yung para bukas. So bukas po may pasok bukas. Nililiwanag po natin sa ating mga kababayan. Mas mabilis ngayon ang impormasyon sa social media. Kaya nga since unless of course i-shut down yan, there is no way that we can stop them. The least that we can do is wag tayong maniwala kaagad. We have to verify the anong balita. information. Hindi natin ikalat kaagad na, di ba, ipadala mo sa kung kanino pa yan. Siyempre, i-check mo muna, i-verify mo. Lalo na kunyari kung outlandish, yung hindi ka panipaniwala. Pero ano na bang sitwasyon ngayon dyan sa May Marawi? Kasi ang nabasa ko pa lang is may mga tao na rin na lumilipat. No? Kasi ang kalapit ata may mga evacuation center na sa Iligan. Tsaka CDO, yung Cagayan de Oro. So doon ata sila lumilipat. Talagang massive at saka, 200,000. talagang massive humanitarian problem ito. Alam mo, nakikisimpatya ako, lalo na sa ating mga kababayan ng mga Muslim. Dahil ngayon yata or bukas ang simula ng Ramadan. Bukas ang simula. Ang balita ko is that na-infiltrate daw ng ISIS o ng Mahouthi group ang Marawi kasi marami ang mga pumapasok doon, pupunta doon sa Grand Mosque nila kasi magsisimula na ngayong Ramadan. And that's how daw they were able to infiltrate na bigla na lang ang dami na nila doon. So siguro di gaano mahigpit ang security. Mga checkpoints and all that, di sila nakapaan lahat. So ganun nga, labulagta na lang tayo na bigla na lang meron ng mga, ang balita ko mga higit 100 daw Basta meron 2 to 300 daw. At meron silang ando na mismo ng mga clan yung Maute kasi. Sympathizers. Ang duda nga namin ni Prof. George at pati na ni Tita Beth, may mga local
executives. Na- May mga opisyal ng Marawi City na May malamang alam. or maaring involved. Basta ganito, in the meantime, we have to rally behind our commander-in-chief. Yes. Sa puntong ito Kung si Vice President Leni Robredo nga ang sabi Pumunta pa nga niya siya sa- let's give him the benefit of the doubt. Let's trust our armed forces of the Philippines. Anyway, sinasabi naman ni Digong na he will not countenance violations, pag-aabuso and all that. So, tayo manmanan din natin with social media and all that. Mahirapan din siguro mag-abuso ang ating mga kasundaluhan. Correct. Oo, importante po ngayon muna pagdasal natin yung kapakanan ng ating mga kababayan dyan sa Marawi. Yes. At sana nga hindi ito kumalat sa ibang parte pa ng Pilipinas. Ang importante, ma-neutralize kaagad itong grupong ito at the same time, maibalik kaagad sa normalidad. Unfair po, kaawa-awa yung mga civilian population. Kahapon, Asyam ang pinatay na tinali. Pagkatapos pinagbabaril, hindi na halos makilala. Tapos dalawang opisyal ng pulis ang pinagutan daw. Yes, Julie, we are not dealing with ordinary with all criminals. Ito ay mga kakaibang tao na iba ang nasa utak nito. Ito yung mga walang kinikilalang batas, walang kinikilala yata itong At may mga hostage din sila. Yes, tama ka, Rina, dahil kung gaganunin mo, civilian population nakasakay lang sa truck, isipin nyo yung mga pupugutan na ulo at yung mga hawak-hawak pa nilang hostages sa kasalukuyan. May bagong tawag sa kanila si yung uncle namin, si Uncle Donald, no? May bagong tawag sa ISIS. Ang sabi niya, evil losers. Evil na losers pa. Ayan ang ginamit niya na phrase recently. I think he said that in Saudi Arabia. Ayun. Yung mauti naman, nag-pledge allegiance sa ISIS. So, pare-parehas na yan. And babasahin din natin ito in the context of kung ano ang nangyayari sa Rafah. Sa Rafah in Syria. And yung nangyayari sa Iraq na malapit na maubos ang ISIS doon. So ang mga sympathizers nila all over the world, nakikisimpatya sa kanila, gumagawa ngayon ng mga mamaya siguro hanggang mamayang hapon ay ating aabangan yung magiging report ng ating Pangulo sa Kongreso. Mukhang in writing na lang niya gagawin ito. Sabi niya nga, Yes, hindi na ito June magiging personal. Pupunta siya sa Kongreso. In writing, tingnan po natin yung mga facts na ididetalye ng ating Pangulo kung bakit nagdesisyon siya. Maaaring may alam siya na hindi natin alam lahat. May mga bagay siyang alam. May mga dahil matagal na niyang sinasabi yan. May mga intelligence, diba? May mga communication intercepts yan at siguro may human intelligence din sila sa loob. And then plus other information. So, yun ang ginawa nila kagabi. Nag-meeting siya kaagad with his cabinet and yung security cluster. So I am sure doon pinag-usapan na kung anong ilalagay sa report na yan. Sige, mas malawak namin tatalakayin yan dito sa ating sahuntahan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Kopya ng Proclamation number 216 o formal na deklarasyon ng martial law at pagsususpinde ng writ of habeas corpus sa Mindanao natanggap na ng mababang kapulungan ng Kongreso. Davao City inilagay na sa hold and secure situation dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa Marawi. Mayor Sara Duterte itinuturing namang lawless violence ang insidente. Iligan City nakahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga nagsisilikas mula sa Marawi City. 10,000 relief goods mula sa DSWD ipinadala na sa Mindanao. At 184 peso across the board wage hike petition. Formal nang inihain ng mga labor group. Dole naniniwalang kayang ibigay ng mga employer ang hinihiling na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Sa detalye po ng mga balita, natanggap na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang certified true copy ng Proclamation number 216 mula sa Malacanang. Sa 2 pahina ng proklamasyon, nakasaad ang formal na pagdedeklara ng martial law sa buong Mindanao sa loob ng 60 araw. Gayon din ang pagsuspinde ng pribilehiyo ng writ of habeas corpus sa buong panahon ng batas militar. Ang Proclamation number 216 ay nilagdaan ni Pangulong Duterte noong May 23 habang siya ay nasa Russia. Ang hakbang na ito ay kasunod ng ginawang pag-atake ng mga local terrorist group sa Marawi City noong Martes. Failure of intelligence at kakulangan ng koordinasyon ng ilan sa mga nakikitang dahilan ng ilang senador kaya napasok ng armadong grupo ang Marawi City. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok.
Malinaw na nabigo ang intelligence community sa pagbibigay ng nararapat na impormasyon bago nangyari ang pag-atake ng armadong grupo sa Marawi City. Ito ang pananaw ng ilang senador sa gitna na rin ng question kung paano nakapasok ang teroristang grupo sa naturang lungsod. Ang nangyari sa tingin ko, medyo failure of intelligence din po ito kahit papano. Dahil paano nakapasok ang armed groups na ito sa isang napakalaking syudad katulad ng Marawi. This is a failure of our ability to coordinate. Diba? Yan ang dahilan palagi. Siguro may nakakita ng may armadong grupo o may nangyayari na, hindi kagad nag-report. Dahil dito isusulong ni Senator Zubiri na maimbestigahan ito ng Oversight Committee kung may nangyaring kapabayaan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Ilan naman sa mga senador ay pinawi ang pangamba ng publiko sa martial law declaration ng Pangulo. Yung martial law po na dineclare noong 70s, iba na po yung martial law ngayon because meron na pong checks and balances na nakalaan sa ating konstitusyon. Ayon naman kay Senate President Coco Pimentel, walang kwestiyon sa karahasang idinulot ng mga teroristang grupo at kailangan nitong harapin ang puwersa ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at turista sa Mindanao. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. 120 sibilyan ang nailigtas ng mga sundalo sa rescue operation sa mga establishmento sa Marawi City na kinugkob umano ng Maute Group. Ayon sa inilabas na pahayag ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, 78 sa mga ito ay ang mga nasa Amay Pakpak Medical Center. Kabilang sa mga nailigtas ang 8 pasyente, 21 hospital staff at 49 na construction worker. Ngunit ayon sa AFP, 5 sundalo ang nasawi at 31 ang sugatan sa rescue operations. Sa pinakahuling tala ng AFP, alas 6 kagabi ay 16 na Maute members na ang napapatay ng militar. Inatasan na ng pamunuan ng Philippine National Police ang Crisis Management Committee nito sa National at Regional Headquarters upang tutukan ang monitoring ng sitwasyon sa Marawi City. Samantala, mas pinalakas pa ng Armed Forces of the Philippines ang puwersa nito at nagdagdag ng mga tauhan sa bakbakan kontra local terrorist groups. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Pinakikilos na ng PNP ang Crisis Management Committee nito mula sa National at Regional Headquarters upang patuloy na i-monitor ang Marawi City. Kasunod ito ng pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa buong rehiyon ng Mindanao. Bukod sa monitoring, inatasan rin ang Crisis Management Committee na magbigay ng strategic directions sa mga pulis na nakadeploy sa ground. Nananatili namang naka-full alert status ang PNP upang mahigpit na bantayan ng mga matataong lugar sa buong bansa. We were reminded that we are still on full alert status. When the incident transpired at 2 p.m., there was already a directive or a guidance coming from the operations reminding all field commanders that we are still on full alert, making available all police personnel ready to be deployed anywhere, anytime. Samantala, nagdagdag na rin ang AFP ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang lugar sa Mindanao upang mapigilan ang iba pang posibleng banta ng terorismo. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Edgar Arevalo, magpapatupad ang militar ng mas mahigpit na seguridad sa mga checkpoint, gayon din ang pagpapalakas pa ng kanilang puwersa. Huwag po sanang magugulat ang ating mga kababayan if there will be more checkpoints. Kung magkakaroon ng mas maraming sundalo, kung magkakaroon ng deployment ng mas maraming sundalo, hindi po ito refleksyon ng napakalaking kaguluhang napipinto, kundi ito ay refleksyon ng kakayanan ng ating pamahalaan, ng ating security forces na tugunan ang anumang banta in a scale that is necessary. Sinisikap na ng AFP na masugpo agad ang Maute Group sa Marawi City upang maibalik na sa normal ang sitwasyon ng pamumuhay ng halos 200,000 residente sa lugar. Nakiusap naman sa publiko ang Department of National Defense na iwasang ikalat ang mga maling impormasyon sa sitwasyon sa Marawi. Sa halip ay agad na makipag-ugnayan sa mga otoridad kung may anumang banta ng terorismo sa kanilang mga lugar. Mula sa Camp Crame, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Nagsilikas na patungong Iligan City ang mga residente sa Marawi dahil sa takot na nagaganap na bakbakan ng militar at mga miyembro ng Maute at Abu Sayyaf Group. Ito ang hataw na balita ni Weng Fernandez. Bantay
sinasarado na ng mga pulis at militar ang lahat ng entry at exit points sa Iligan City dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga residente na nagsilikas sa Marawi City. 45 minuto hanggang 1 oras na biyahe lamang ang layo nitong syudad ng Iligan mula sa Marawi City kung saan may nagaganap na bakbakan ang militar at mga miyembro ng Mauti at Abu Sayyaf Group. So lahat na passes, may mga passes yan eh. May mga leaves na approved prior sa insidente. So recall lahat yan. So lahat na tropa natin ngayon is intact. May mga reserve tayo sa mga stations pero most of those personnel nandyan sa stations talagang nilalabas natin. Kahapon ng umaga ay may 4 na residenteng sugatan na mula sa Marawi City ang dinala sa Iligan City Hospital, ngunit kaagad rin namang dinischarge ang mga ito dahil sa minor injuries lamang ang kanilang tinamo. Samantala sa aming panayam kay Police Senior Superintendent Leoneroy Ga, City Director ng Iligan City Police, hindi pa rin ito kinukumpirma kung may mga sibilyan na nasawi sa Marawi. Anya, nakatutok sila ngayon sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa lungsod upang huwag makapasok ang teroristang grupo. Samantala nakaalerto na rin simula kahapon ng umaga ang Disaster Response and Management Bureau Operations Center ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, mayroon na silang naka-standby na family food packs at non-food items para sa mga apektadong residente sa Marawi City. Tiniyak din ng DSWD na sisiguraduhin nilang nasa maayos at ligtas na lugar ang mga tao dito, lalong-lalo na ang mga kababaihan, mga bata at matatanda. Mula sa Cagayan de Oro City, Weng Fernandez, humahataw sa balita. 10,000 relief goods pack ang ibiniyahe ng Philippine Coast Guard patungong Mindanao kaninang madaling araw. Ipamimigay ito para sa mga kababayan natin sa Marawi na apektado ng kaguluhan. Ito ang hataw na balita ni Asher Cadapan Jr. Bumiyahe na kaninang madaling araw patungo ng Mindanao ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay ng patrol vessel na BRP Batangas. Bahagi ito ng puwersa ng pamahalaan na tutulong upang mapigil ang kaguluhan sa Marawi City. Partikular na babantayan ng mga ito ang mga pantalan sa Mindanao. Sakay din ng BRP Batangas ang mahigit 10,000 relief goods pack mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ipamimigay ang mga ito sa mga sibilyang apektado ng bakbakan sa Marawi. Ito yung huling barko na aalis today from the Philippine Coast Guard. This is to support yung operations ng AFP at PNP do sa area. And itong BRP Batangas, dapat alis na to pero tumawag yung DSWD at magsasakay nga ng mga goods. No? Naglalaman ang bawat box ng bigas, mga delata ng sardinas at corned beef at kape. Mayroon din itong kasamang mga kumot at banig. Ayon sa PCG, may 3 pang trucks ng relief goods na naglalaman naman ng hygiene kits ang ibabiyahe rin patungong Mindanao bukas. Mula sa Maynila, Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Inilagay na sa hold and secure situation ang Davao City kaugnay na nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi. Ito ang hataw na balita ni Janice Ihente. Inalis ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang ipinatupad na lockdown sa syudad noong Miyerkules ng madaling araw kasunod ng kaguluhan sa Mindanao. Sa halip-aniya na hold and secure situation ang ipapatupad sa Davao City. Sa ilalim ng hold and secure situation, mas hihigpitan ang pagbabantay sa entry at exit points ng lungsod upang masigurong walang makakapasok na mga rebelde. Bubusisiin ding mabuti ang mga bagahe sa mga pampubliko at pribadong sasakyan na dadaan sa mga checkpoints. So we are putting in place stricter checkpoints, thorough search, and if we need to order or request the occupants of vehicles to get out and have their vehicles inspected and belongings. Ayon kay Regional Police Director Police Chief Superintendent Manuel Garland, layo ng ipinapatupad na security measures ng militar at pulisya na masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. In a martial law condition, there is no restriction as to the regular daily commercial and business activities of people, including tourism. Tandaan po natin, ang martial law ay pinatupad para po sa kapanatagan ng ating kalooban. Muli rin nilang pinayuhan ang mga residente na maging alerto at agad isumbong ang anumang kahina-hinalang mga bagay o tao.
Mula sa Davao City, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Naka-heightened alert na rin ang pwersa ng lokal na pamahalaan sa Cagayan de Oro City. Bukod sa pagpapaigting sa police visibility sa matataong lugar, makatutulong ng PNP sa pagbabantay ang mga barangay official sa syudad. Ito ang hataw na balita ni Jackie Estacion. Pinulong kahapon ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang iba't ibang sangay ng pamahalaan sa syudad. Ito ay upang makatiyak na nakahanda ang syudad sa pagresponde sa anumang insidente ng karahasan. Kasunod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi City. Mahigit na 2 oras lang ang pagitan ng Cagayan de Oro City sa Marawi, kaya hindi naman nawawala ang posibilidad na may makapasok na mga rebelde sa lugar upang makatakas sa pagtugis ng government forces. Na-checkpoint natin yung entrance, exit ng Cagayan de Oro, doon tayo mag-focus on si strategic points doon. Magpapakalat ang Cagayan de Oro City Police Office ng kanilang mga tauhan sa mga matataong lugar, partikular na sa mga mall, mga palengke at iba pa. Katulong ng PNP ang mga barangay officials sa pagpapanatili ng seguridad sa syudad. Panawagan ng local government unit sa mga residente na kaagad i-report sa pulisya ang mga kahina-hinalang tao o insidente sa lugar sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang hotline number na 0936-401-7888. Instead of giving the information to the authorities, it is broadcasted in public. So this will affect the operations of the military and the police. So it should be given, it should not be broadcasted, but should be given to the proper authorities. Mula dito sa Cagayan de Oro City, ako si Jackie Estacion, humahataw sa balita. Formal lang naghain kahapon ng petisyon sa National Wages and Productivity Commission ang ilang labor group upang humiling ng halos 200 pisong aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ito ang hataw na balita ni Rachel Adora. Mahigit 300 piso na lamang ang natitira sa arawang sahod ng mga minimum wage earner dahil sa mga kinakaltas dito. Ito ay batay sa April 2017 data ng National Wages and Productivity Commission, Bangko Sentral ng Pilipinas at PSA-NSO. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naghain ng petisyon sa National Wages and Productivity Commission sa NCR ang Associated Labor Unions at Trade Union Congress of the Philippines. Ginamit namin ang government statistics, hindi yan inimbento ng labor sector. And using the government statistics, sa calculation, kinakailangan ang 184. So, kung ibigay nila yan, salamat sa Diyos. 184 na pisong dagdag sa kasalukuyang 491 pesos daily minimum wage ang hiling ng labor groups. Ayon sa DOLE, maliit lamang nakabawasan ito mula sa 447 billion net profit ng mga kumpanya kumpara sa 1.63 trillion sa kanilang net profit taon-taon. Theoretically, kung ibigay ito ng ng gobyerno o ng mga magawa, just only about 27% of the total reduction ng profits ng mga employers natin. Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines, hindi lang ang pagtaas sa sweldo ang solusyon para maiangat ang antas ng buhay ng mga mahihirap na manggagawa. Hindi naman namin kayang basta lahat ba naman na inefficiencies ng ekonomiya ipapatong na lang sa sweldo. Di ba? Dapat tingnan natin paano natin ibaba yung cost of living at bakit mataas yung ating cost of living. Inaasahang maglalabas ng desisyon ng Wage Board hinggil sa wage hike petition pagkatapos ng 3 hanggang 4 na linggo. Rachel Adora, humahataw sa balita. Tinanggal sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte si Dangerous Drugs Board Chairman Benjamin Reyes. Pagdating sa bansa ng Pangulo mula sa Russia, sinabi nito na taliwas sa pahayag ng pamahalaan ang iniulat nitong bilang ng mga gumagamit ng illegal drugs sa bansa. Sa survey ng DDB na isinagawa noong Enero 2015 hanggang 2016, nakasaad na mayroong 1.8 million drug users sa Pilipinas. Ngunit nilinaw ni Pangulong Duterte na ang tamang bilang ay galing sa PNP at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Yung accomplishment ni Bato ng PNP, that's 1.8
ang dala-dala ng babae was 1.8. When I have been telling everybody everything that is about 4 million drug addicts, you do not contradict your own government. If you are there, you're just a civilian member of the board. You are not the implementer of the law. Kahit na sinasabi pa nga wala pang official na advisory ang ating Pag-asa na tag-ulan, mainam pa rin na maghanda tayo, di ba? Dahil malapit na rin naman talaga. Dapat ngayon pa lang yung mga mag-aaral, yung magbabalik eskwela, nakahanda na lahat yan, yung mga preparation ng mga magulang. Yes, yung mga raincoat, boots, mga payong. Kasi mahirap na rin naman na ma-stranded ka sa baha, di ba? And of course, yung mga eskwelahan din ngayon na alam naman natin, we've learned from our past experiences. So dapat yung mga eskwelahan ay ready na rin sa mga bagyo na magaganap. For sure. Ayaw natin magkaroon ng bagyo, pero for sure magkakaroon. Tsaka lagi na yan Mag-asanay na Pilipino sa bagyo. At saka yung mga estudyante, ngayon pa lang i-orient na, pagka may bota kayo, huwag kayo magpapaa, huwag kayo manghihinayin sa sapatos nyo pag nabasa. Ini-orient na kagad yung mga bata. Diba? Exactly. Alright. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. 10 bilateral agreements sa pagitan ng Pilipinas at Russia nilagdaan na. Pangulong Rodrigo Duterte, inimbitahan si Russian President Vladimir Putin na bumisita sa Pilipinas. Pangulong Duterte babalik ng Japan upang dumalo sa isang Asian Conference. Foreign trips ng Pangulo ititigil muna pansamantala pagkatapos ng Japan trip. BOC Transformers at Judiciary Magis, kapwa hangad na maitala ang unang panalo sa ikalawang linggo ng UNTV Cup Executive Face-Off. At volunteers mula sa UNTV at Members Church of God International nagbayanihan sa paglilinis ng isang historical tourist spot sa Hawaii. Araw ng Huwebes, May 25, 2017, kasama po ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Sherwin Kulubong nasa Laguna, si Debri Viral nasa Cebu City, at si Dante Amento naman ay nasa Zamboanga City. Si Amiel Pascual nasa Taiwan, Lloyd de la Cruz sa Vietnam, at si Bert Cerudo nasa Dubai, UAE. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350, totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Narito na po ang mga humahataw na balita. 10 bilateral agreements sa pagitan ng Pilipinas at Russia nilagdaan na. Pangulong Rodrigo Duterte, inimbitahan si Russian President Vladimir Putin na bumisita sa Pilipinas. Pangulong Duterte babalik ng Japan upang dumalo sa isang Asian Conference. Foreign trips ng Pangulo ititigil muna pansamantala pagkatapos ng Japan trip. BOC Transformers at Judiciary Magis, kapwa hangad na maitala ang unang panalo sa ikalawang linggo ng UNTV Cup Executive Face-Off. At volunteers mula sa UNTV at Members Church of God International nagbayanihan sa paglilinis ng isang historical tourist spot sa Hawaii. Sa detalye po ng mga balita, nilagdaan na ang ilang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Russia kahit maagang umalis doon si Pangulong Rodrigo Duterte upang harapin ang kasalukuyang problema ng bansa, partikular na sa Marawi City. Samantala, inanyayahan naman ni Pangulong Duterte si Russian President Vladimir Putin na bumisita sa Pilipinas. Ito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Pinangunahan ni Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang paglagda sa 10 bilateral agreements sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Nakapaloob sa mga kasunduan ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa aspeto ng turismo, agrikultura, transportasyon, trade and industry, science and technology, national security at defense cooperation. There are no military alliances being discussed. No talks about military presence in Southeast Asia or in our country. Nagpasalamat ang kalihim kay Russian President Vladimir Putin dahil siya pa mismo ang nag-adjust ng schedule upang makausap si Pangulong Duterte bago ito umalis ng Russia. We thank His Excellency President Putin for most graciously adjusting his schedule. He flew back to
Moscow and met with President Duterte. Tumagal ng mahigit sa 1.5 oras ang pulong ng dalawang leader kung saan natalakay ang iba't ibang aspeto ng pagtutulungan at pagpapaunlad sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Napag-usapan din ang hiling ni Pangulong Duterte na soft loan para makabili ng mga armas sa Russia. Basically, they want us to give anong equipment kailangan natin. Saka natin makukuha yung price at saka naman tayo magsasabi how long can we afford it and how long, then we will ask yung terms that they will give us. No? So they're showing us a wide range of the most modern, not only weaponry but equipment. Sa pulong inanyayahan din ng Pangulo si President Putin na bumisita sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ang Russian President sa imbitasyon. It's really their decision and timing. Leaders of the bigger, more developed countries have a very busy schedule. So it's not easy to arrange an official or a state visit. No? But we're hoping to see many leaders of many nations visiting the Philippines. Mula sa Moscow, Russia, ako si Victor Cosare, humahataw sa balita. Babalik ng Japan si Pangulong Rodrigo Duterte upang dumalo sa isang Asian Conference sa Hunyo. Pagkatapos ito ay pansamantala muna ititigil ang kanyang mga foreign trips. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Nakatakdang muling umalis ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte patungong Japan mula June 5 hanggang 7. Dadalo ang Pangulo sa 23rd International Conference on the Future of Asia at magbibigay ng talumpati hinggil sa mga hamong kinakaharap ng Asia sa usapin ng globalization at free trade. Subalit ayon kay Pangulong Duterte, ito na ang magiging huling biyahe niya. This 23rd day of May in the year of our Lord 2007. I have to go to Japan. The plane is very expensive. I look for another cheaper way of going there. Napuno na. But this will be my last. I won't travel anymore after this. Pagod na talaga ako. I said, tagal na ako. But the last is Japan. Binigyang diin niya ang pangunahing pakay sa ikalawang pagbisita sa Japan. Ito ay ang paigtingin ng ugnayang pang-ekonomiya sa ibang bansa sa Asia. Well, it's always money, trade and commerce. I'm not asking for anything, lalo na pera. They want to help, there are so many, they can finance it and we can pay or they can operate it. If it's a toll or something else that that's being used by the riding public. We can have an arrangement that can be acceptable to everybody. Nakatakda ring dumalo sa naturang Asian Conference ang mga Prime Minister ng Laos at Vietnam. Mula sa Pasay City, ako si Rosalie Cos, humahataw sa balita. At yan po muna ang ating latest traffic updates sa mga oras na ito. Kabilang sa magiging sentro na muling pag-aaral ng Department of Transportation sa implementing rules and regulation ng anti-distracted driving law, ang panuntunan sa paggamit ng mga mobile device bilang navigation tool. Ito ang hataw na balita ni Rajel Adora. Nakahanda ng Technical Working Group na busisiin ng IRR ng Anti-Distracted Driving Act. Binubuo ito ng mga kinatawan mula sa DOTR, LTFRB, LTO, MMDA, PNP Highway Patrol Group, Automobile Association of the Philippines at iba pang stakeholders. Ayon kay LTFRB spokesperson at board member Attorney Eileen Lizada, isa sa mga kailangang linawin ay ang panuntunan sa paggamit sa cellphone bilang navigational tool. The authors intended na you can use yung Waze, yung mga navigational tools, but now when you touch your cellphone but you are using it as a navigational tool, yun ang hindi na klaro masyado dun sa IRR. So that's why we need to revive the Technical Working Group. Noong Martes ng gabi pansamantalang itinigil ang pagpapatupad sa naturang batas dahil sa idinulot nitong kalituhan sa mga motorista at maging sa ilang traffic law enforcers. Bagamat suspendido, hinihikayat ng LTFRB ang mga driver na magsanay sa ligtas na paggamit ng mga cellphone. Walang hulihan ngayon, but it would be good for you to practice. At least when you answer calls, hands-free, Bluetooth, at least medyo nasasanay ninyo ng sarili ninyo. Sa May 30 naman,
nakatakda ring magsagawa ng pagdinig ang Senado hinggil sa implementasyon ng Anti-Distracted Driving Act. Ayon kay Majority Floor Leader Senator Tito Soto, hindi lengguwahe ng isang nagmamaneho ang isang ginamit na terminolohiya ng binuong IRR. Ginamit nila line of sight. So ibig sabihin siguro yung mga nag-propose doon sa IRR, hindi nagdadrive. Ang terminology pa lang kagad, mali na kagad. Importante, field of vision ng driver. Samantala, maaari namang magpadala ang publiko ng suhestyon para sa ikasasaayos ng pagpapatupad ng ADA sa official social media accounts ng LTFRB. Rajel Adora, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon. Magandang umaga, Sherwin. Magandang umaga, June. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito na ang mga balita sa Luzon Region. Umakit na sa 30 mga preso sa mga detention cell sa mga police station sa Calabarzon Region ang namatay dahil sa respiratory problem dulot ng sobrang siksikan sa mga kulungan. Narito ang report. Itinuturing ng Calabarzon Police na seryosong problema ang kakulangan ng mga detention facilities sa buong rehiyon na nangangailangan umano ng agarang solusyon. Ayon sa Regional Director ng Calabarzon Police na si Police Chief Superintendent Mau Aplasca, umabot na sa 30 mga preso ang namatay sa mga kulungan sa mga police station sa rehiyon dahil sa congestion o sobrang siksikan. Sa kanilang tala simula January 1 hanggang May 16 ngayong taon, 20 mga preso na ang namatay sa Cavite at 10 naman sa Laguna. Mayroong 240 na detention cell ang rehiyon na may 3,371 inmates capacity. Ngunit sa ngayon, mayroon ng 4,958 ang mga nakakulong sa mga ito, sobra ng mahigit 1,500 sa detention cell capacity. Magtutuloy-tuloy po yung trend natin na in 6 months time, we are projecting na the number of detainees will be doubled from today. And kung hindi magkakaroon ng additional detention cells, it will be a chaotic situation already. Noong isang linggo, nagkaroon na ng pagpupulong ang mga huwes at PNP official sa rehiyon sa Camp Vicente Lim upang solusyonan ang problema sa issue ng congestion sa mga bilangguan. Hingi talaga kami ng tulong sa local government units to temporarily identify immediate areas na pwedeng i-convert na detention cell. Sugatan ng 3 miyembro ng isang pamilya sa Baguio City matapos mabagsakan ang gumuhong riprap wall ang kanilang tahanan sa Purok 8, Barangay Kias, alas 3:30 ng hapon kahapon. Kinilala mga biktima na sina Nathaniel De Jesus, 1 taong gulang, Lenary De Jesus, 11 taong gulang at ang ina ng mga ito na si Gemma Mendoza. At doon nga, nag-collapse yung riprap. Tapos hinit yung half portion of the house, resulta ng pag-collapse din yung bahay. At na-injured yung 3, 2 minor at yung mother. As of now, yung mother nasa 50-50 status. Sa isinigawang investigasyon ng pulisya ay gumuho ang boundary riprap dahil sa paglambot ng lupa dulot ng mga pag-ulan na nararanasan sa lungsod. Kasalukuyang nakakonfine sa Baguio General Hospital and Medical Center ang mga ito at nagpapagaling. Inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 2 wage increase sa mga manggagawa sa Cordillera. Narito ang hataw na balita ni Bradley Robusa. Duwa nga wage increase ordered in RUAR to Regional Tripartite Wage and Productivity Board para kadagiti private sector kan domestic workers dito'y Cordillera. Nakakabil dito'y wage order number RB-CAR-18 dahito'y nayon nga 25 piso para kadagiti formal sector workers dito'y Pagilian. Kaipapanan na kat agbalin nga 3 nga piso, manipod iti 2 80 piso nga sweldo kadagiti mangmangged sa syudad kan first class municipalities. 2 80 piso met, manipod iti 2 70 piso
para kadagiti kumpanya nga adda sa 10 pababa na empleyado. Para kadagiti domestic workers met, wenno dagiti katulong ket adda met itinayon nga 5 gasot nga piso base sa wage order number card-DW-02. Ang mahirap dito walang yung pag-issue ng wage order, it is either through a petition filed by a group, normally workers, or motu proprio. Yung initiative ng board, unfortunately walang nag-file na for wage increase. So it was an initiative of the board, motu proprio. Itong dalawa. Pinatigmaan met ti Dolly Cordillera nga dosaan dagiti amo nga haan sumurot dito yung nga wage order. Dismayado met ti Kilosang May 1 Cordillera dito kinunada nga basit nga nayon iti sweldo. Dahil kulang pa rin yan. Tapos nagmimistula pang utang loob ng mga manggagawa yung pagtaas ng barya. Inton June 5, ket mangrugin iti panagsayangkat para dito'y duwa nga wage order increase. Manipod dito'y Baguio City. Siak ni Bradley Robuza, humahataw sa balita. At yan ang mga balitang nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, June. Sherwin, umulan ba dyan sa Laguna kanina? Kaninang madaling araw, June, tayo ay nakaranas ng pag-ulan dito sa Laguna, partikular dito sa ating kinalalagyan sa Calamba, June. May mga flood-prone areas din ba dyan sa Laguna? Marami tayong flood-prone areas na tinukoy na ng RDRRMC dito sa Laguna, partikular dito sa San Pedro hanggang dito sa Los Baños, June, dahil nasa tabi nitong Laguna Lake, June. Okay. Maraming salamat, Sherwin Colobong, nagulat ng live mula sa Calamba, Laguna. Para naman sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat, June, ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita, gikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas. Nagpahigayon og kilos protesta ang pipila ka mga miyembro sa bag-ong alyansang Makabayan Negros o Bayan Negros sa Fountain of Justice sa Bacolod City gahapon. Supa kini sa pagdeklara ni Presidente Duterte og martial law sa Mindanao. Matod kay Bayan Negros Secretary General Christian Tuayon, daghan nga mga sibilyan ang pwedeng maangol niini. Posible po daw nga mausab ang nahitabong pag-abuso sa human rights niadtong panahon ni kanhing Presidente Ferdinand Marcos. Hindi pa ang martial law, no, kay perti ka lapad sang sang martial law mo, sang martial law nga posible magatandog siya sang iban nga mga sari-sari nga aspeto sang kinamatarong sang pumuluyo. Sa laing bahin, nanawagan ng Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines sa mga taga-Eastern Visayas nga magmatngon. Human kini sa kagubot na hitabo sa Marawi City. Gipasidan-an pod ang publiko nga kasamtangang mulikay sa mga lugar nga daghan og tawo ug ipaybalo sa ilahang mga kadudahang tawo o mga butang sa ilahang dapit. Sa laing bahin, matod sa PNP 8 ug 8th Infantry Division sa Army nga nangandam na sila sa posibilidad nga magpadala og mga kauban sa Mindanao para sa augmentation sa security forces sa Marawi City. O kana mga balitaan na atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo, June. Deb, kumusta naman ang weather dyan? Nakararanas na rin ba kayo ng mga pag-ulan? Wala naman, June. Medyo maliwalas naman po yung panahon dito. Okay, maraming salamat, Deb Riveral. Mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Ambentu. Buenos dias, Dante. Muchas gracias, June. Buenos dias, mga kasangbahay. Tagial mga notisya na rehiyon de Mindanao. Yafirma un Memorandum of Agreement el Departamento de Agricultura de Región 9 y Social Security System na Ciudad de Zamboanga para empezar el Diila Caltas Collect Programa. Este para darle oportunidad con el mga empleado de gobierno que da miembro de SSS. Bajo del programa, el gobierno ay paga con el SSS contribución del DILA mga personajes por medio también con el directamente menguanda de ese na DILA sueldo. To protect
those who are not covered by the GSIS, so that they have something to lean on in times of contingency, in times of emergency. And when they reach the age of retirement, they will become pensioners of the GSIS. Actualmente tiene 34.5 millones el miembro de SSS na entero país y 2.4 millones con estos el pensionado ya. Mientras tanto, continúa pa siempre el preparando del Departamento de Educación de Región 11 para la entrante abrida del clase na junio. Asigon con Dodong Atelio, portavoz del DepEd 11, hindi apektado con el ta existe ley marcial na rehiyon de Mindanao el abrida del clase. As far as DepEd is concerned, we are not alarmed. As far as DepEd is concerned, we will open our classes on June 5. We will continue to operate normally. Hindi también asigon Elios tan lingasa con el declaración de ley marcial na rehiyon. Prueba lang según que quiere el presidente Rodrigo Duterte esa salvao el mga ciudadanos contra con el mga rebelde y terorista grupo. Ese el mga notisya ya sa kakitaan na rehiyon de Mindanao. Estaba aquí na ciudad de Zamboanga. Vera contigo otra vez, June. Dante, kumusta ang naging magdamag sa Zamboanga? Nagkaroon ba ng mga mahigpit na checkpoint at mga curfew dyan? Dahil sa pagdinikla ng martial law ni Pangulong Duterte? Opo, Jun. Mahigpit po yung seguridad na ipinapatupad dito. At kung maobserbahan po natin, nag-iikot po tayo nung gabi mismo na idiniklara ng Pangulo. Yung mga ating mga kababayan, nagsisiuwian, natakot po sila. At kahapon po, John, ay itong Armed Forces of the Philippines, particularly po itong Task Force Zamboanga ay nagsagawa o naglagay na po ng checkpoint. Yung may lugar po dito sa Zamboanga City, John, na kung hindi ako nagkakamali, nasa 3 checkpoint lang po ang nilagay. Ngunit kahapon, base doon sa ating nakita, nasa mahigit 10 na checkpoint. At yan po, mahigpit yung talagang ginagawa ng ating militar. At base naman doon sa pahayag ng Western Mindanao Command, isinaalang-alang o itong pagdedeklara ng ley martial o martial law ng Pangulo ay hindi po ibig sabihin ito ay aabusuhin ng ating mga kasundaluhan ang kanilang kapangyarihan. Kundi ito ay ang pinaka-sentro nito ay pangunahin na ay malansag ang itong threat na kinakaharap ng ating bansa laban sa mga kalaban ng Estado. Pangunahin na dyan ang Abu Sayyaf, Maote Group, BIFF at iba pa. Muchas gracias, Dante Amento. Nagulatan live mula sa Zamboanga City. Pinagtulungang linisin ng mga volunteer mula sa UNTV at Members Church of God International ang isang historical tourist spots na tila napabayaan na sa Hawaii. Narito ang ulat ni Janiel Panoy. Nagtungo ang mga volunteer mula sa UNTV at Members Church of God International sa isang historical tourist spot sa Hawaii upang pagtulungan itong linisin at pagandahin. Ang Plantation Village na matatagpuan sa Waipahu ay isang outdoor museum na ipinakikita ang buhay ng mga sugar plantation farmers noon at ang mayamang kultura ng Hawaii. Dito rin makikita ang kasaysayan ng mga unang Pilipinong nanirahan sa mga isla ng Hawaii noong 1906. Ayon sa namamahala ng Plantation Village, nagsisilbi ring tirahan ng mga homeless person ang lugar, kaya naman hindi maiiwasan na may maiwang kalat sa lugar. In this area, because this is a nice area without any homes and lots of trees, we have a lot of homeless living around here. So it tells you the story or gives you an idea of what homelessness is like. More people coming to stay here and living off the land. Kaya naman, upang lalong mapaganda ito ay nagupit ng matataas na damo, naglinis ng mga housing at nagwalis ng garden ng grupo. Salamat sa Diyos kasi po, merong opportunity na makagawa kami para sa
community, then maibahagi namin sa ibang tao. Yung mga natututunan din namin na i-share yung mabubuting gawa. Ay, gawain nila Brad Daniel and ano to talagang kapwa-tao, makisama o tumulong, mapaganda ang kapaligiran. Nangangako ang mga volunteers ng UNTV at Members Church of God International na ipagpapatuloy ang kanilang serbisyo publiko upang makatulong di lang sa kapwa Pilipino kundi maging sa ibang lahi. Janiel Panoy para sa Serbisyong Kasambahay. At para naman po sa ating UNTV Cup update, narito si Rina Villamor Camara. Uy, welcome back. Ay, June, na-miss ko nga yung ating opening game nung Sunday. Pero congratulations sa mga kupunan ng AFP, PNP at DOJ dahil sila yung 3 teams na nanalo dun sa ating opening triple header. At ngayon naman ay target nga makuha ng BOC Transformers at Judiciary Mages ang kanilang unang panalo sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Executive Face-Off ngayong darating na linggo. Para sa detalye, narito ang ulat ni Bernard Dadis. Pass break opportunity, Coach. Juan Teres, spin cycle move. Yes. Nice. Magsasagupa para sa unang panalo sa Liga ng Public Servants ang BOC Transformers at Judiciary Mages sa ikalawang linggo ng UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off. Magtutuos ang BOC at Judiciary sa first game sa linggo, alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Noong nakaraang linggo, tinalo ng team ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang team ni Commissioner Nicanor Faildon sa score na 82-37. Ayon kay BOC Coach Kenneth Duremdes, pipilitin nilang ma-improve ang performance ng kanilang team sa susunod na laban. Ang goal namin, ma-improve namin yun. Hopefully, yung ibang mga players namin, especially nung wala kanina, makapunta. For me, yung executive face-off, it's more on numbers game Kasi may mga edad ng mga players. So pag marami kang players, marami kang rotation, the better. Ngunit ang Judiciary Mages, porsigido rin na makabawi at maitala ang una nilang panalo sa darating na linggo. Ilalas namin yung turnover namin. Masyado kaming maraming turnover. Iba yung pride din po nila. Gusto nila manalo rin po. Ang Judiciary Mages ay pinatikim ng pagkatalo ng DOJ Justice Boosters sa score na 56-50 noong linggo. Nanguna sa Judiciary si Court Administrator Jose Maidas Marquez na kumamada ng 16 puntos kabilang ang 4 mula sa 3-point area, 4 na rebounds, 2 assist at 3 steals. Nagambag naman si Florida Blanca Presiding Judge Wendell Ramitere na may 14 points at 4 rebounds. Habang ang dalawang BOC chief naman na sina Attorney Ray Rolando Bergado na tumikada ng 11 points at 6 rebounds at si Rafael Crisol Jr. na may 15 points at 5 rebounds para sa Transformers. Bernard Dadis, humahataw sa balita. June, if I'm not mistaken, itong Senate Defenders nga lang ang nagpalit ng kanilang moniker. Senate Defenders at nagpalit sila ng Senate Sentinels dahil sila ay nagsiselebrate ng kanilang ika-100 years. At God willing, this coming Sunday ay magkakaroon muli tayo ng ating triple header sa Pasig Sports Center. Yan muna aking sports update. Back to you, June. Maraming salamat, Rina Villamor Camara. Oh, isa na lang. Ano, isa na lang? Cubs. Oo, nanalo sila, humabol sila nung second half. Saan ba susunod na game? Sa balik Garden? sa Celtics, tama? No? Boston. Oo, Boston. Pero mas maganda ang laro ni LeBron pag nasa home court ng Celtics Medyo The Garden pa rin ba tawag sa home court nila? The Garden pa rin? Ay, hindi ko alam. Parang parquet yung ano niya, yung sahig. The Garden? The Garden pa rin. Yung pa rin doon tawag. Sana lang. Mukhang magkakaroon ng di ba ito rin yung pumasok sa finals last year? Warriors and Cavs last year. Tingnan natin kung magkakaroon. Yabang nga naman isa ng mga nasa TOC. Bakit? Mga Cavs sila Ako rin Cavs ako Sorry. Maka-Lebron James ako Maka-Lebron kasi kami. Maka-Lebron ba? Abangan pero nag-dunk si Lebron kahapon, hindi sumute Ay, hindi ko napanood. Ganda pa naman, slow motion pa, no? Pag gano'n ni Lebron, no? Hindi si beauty. Ay, talaga? Well, home court pa naman. Lebron pa rin ako. Hindi matitinag. Loyal. Na Jordan and then Lebron. Sila yung dalawang favorites ko. Pero may pagkakaiba, di ba?
ang laro Jordan nila. Lebron? Oo. Parang mas tingin ko lang parang mas skillful para sa akin si Jordan. Pero mas malakas si Lebron. So malaksa kasi laki ng katawan eh. Yun lang. Okay, malalaman natin yan. Abangan Basta natin. waiting ang Golden State. Yeah. Maka-Golden State ka ba? Maka-Curry ka ba? Toyota pa rin. Toyota? Mag-move on naman eh. Ang tagal na nun. Toyota nga tayo. Sige na nga, sige na. Okay. At para pa sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po kayo sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Webes, May 25, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, kasama ang buong persa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Ferral. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.